Ikaw, ako daw, si brother na. Brother na po? Si brother na. Magandang hapon sa mga kabataan. Maganda itong mga pinag-usapan natin about trials. Ang unang tanong, ako po ay si Brother Nar, no? Nakalimutan. Anong unang tanong? What is temptation? So, ang temptation ay pagsubok. At ang pagsubok ay trials o test. So, kailangan natin ang pagsubok. Sapagkat ang pagsubok ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. That is temptation. So, malalaman natin na lahat ng mga karakter sa Bible ay sinusubok, like Job, like Shadrach, Meshach, and Abednego. So, maraming pagsubok. Kanina nag-open forum kami kung anong uri ng pagsubok. Ang pagsubok, maaaring anger, maaaring pera, maaaring trabaho, maaaring babae. Diba? Meron din. So, there's so many kinds of trials na maaaring ma-encounter natin. Kaya, binigyan tayo ng salita ng ating Panginoon na ang sabi niya, hindi siya magpapahintulot ng pagsubok na hindi natin makakayanan. Ibig sabihin, makakayanan natin ang pagsubok. Bakit kaya? Dahil may pangako siya na tayo'y kanya sasamahan. I am with you until the end of the world. So like Shadrach, Meshach, and Abednego, nung sinubok yung kanilang faith, yung kanilang pananampalataya, kung babasahin natin ang Daniel chapter 3, 15 to 18, nung siya'y sinubok, pinatawag si Shadrach, Meshach, and Abednego para sumamba. Tinest yung kanilang faith. Nung sila'y pinatawag sa 18 ng Daniel chapter 3, anong sagot ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Sabi niya, ang aming Panginoong Diyos ay magliligtas sa amin. Kasi papatayin, ihahagis sa urong apoy. Sabi niya, sino ang makatatanan sa aking kamay? Sabi ng hari. Pero ang sagot ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sagutin man kami ng aming Diyos o hindi, kami hindi luluhod sa iyong mga Diyos. So, ibig sabihin, firm yung pananampalataya ng tatlong magkakaibigan. Sagutin man kami o hindi kami luluhod, hindi kami sasamba sa Diyos. So, sa ating buhay, bakit kaya? Bakit kaya sinagot sila ng Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, yung hari? Dahil alam nila na hindi sila pamamayan ng kanilang mga Diyos. So sa ating din, the same, pag pumasok tayo sa temptation, hindi kayo nag-isa. Kasama natin ang Panginoon Diyos na magliligtas sa atin. Next. Nakalagay ka? Ayan. What are the causes and effect of temptation? Ang effect nito, ang cause nito, yung, alam niyo, si Satanas, ano yan eh? Tandaan niyo, si Satanas ay merong isang bagay na hindi niya kaya gawin. Maliban sa Diyos, kasi may kapangyarihan si Satanas. Ang hindi kayang gawin ni Satanas ay yung bumuhay ng patay. Pero, number one psychologist si Satanas, kung ano yung galaw natin, kung ano yung mata natin, tinitingnan niya, alam niya kung paano dyan tayo mababagsakin sa mga pagsubok. Kaya, pagka nalalaman niya na tayo'y babagsak sa kahirapan,
sabihin? Anong ibig sabihin nun? Mahirapin. Si Job. Subukin mo, wala siyang mga blessing. Kaya siya tapat sa iyo dahil pinagpala mo siya. So, kapag tayo, isang tanasyon na, kapag tayo ay nanghina sa kahirapan, pareho tayo sumamba. Pawag tayong lumapit para matisod tayo. Ibibigay ni Satanas. And then, therefore, permitted by God kasi sinusubo ka ng Diyos sa iyong pananampalataya. Now, ano nangyari? Binigay na nga. Kinuha yung mga property ni Job, lahat-lahat. Yung mga baka, yung asno, yung tupa, lahat. Pero si Job ay naging matibay. Bakit? Sapagkat alam ni Job, kasama niya ang Diyos. Alam niyo, kaya sa ating buhay, what is the effect? Ang effect ay pinagtitibay ng pagsubok, ng trials, ang ating faith. Ang ating faith, pinagtitibay. Magtatanong ako sa inyo, sino ang ayaw sa pagsubok? Sinong gustong walang pagsubok? Gusto mo wala kang pagsubok? Naku, alam niyo yung walang pagsubok? Yung mga taong may pasal-pasal na sako, yung mga taong may mga grasa, hindi na nakakaranas ng pagsubok yun. Hindi na marunong mag-solve ng problema yun. Hindi na nakakadama ng pagsubok yun. Hindi na yun tumatawag sa Diyos. Bakit? Kasi, sira na ngayon, pag-iisip. Pero ako para sa akin, ang pagsubok, ang effect ng pagsubok, pinagtitibay ang ating pananampalataya. Bigyan ko kayo ng example. Ang puno, yung punong niya nakikita nyo, sinusubok ba yan? Hindi. Sinusubok yan. Subukan mo yan, hindi diligay. Halimbawa, nawala tayo. Anong pagsubok sa kanila? Maaari silang malanta. Dumating ang bagyo, pinampas ng hangin, sinusubok sila, pinagtitibay. Alam nyo, sa bawat taon ng pagtubo nila, habang sila ay pinabagyo at bumabaon yung kanilang mga ugat, tumitibay sila habang sila ay lumalaki. So, ganun din tayo. Sabi ng Panginoong Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. So, sinusubok tayo. Ang effect niyan, tanda natin mga kapatid, blessing yan. Kapag ka sinusubok tayo, mahal tayo ng Diyos. Kapag ka sinusubok tayo, may mga pagsubok sa atin, umaangat ang ating faith. Tumataas ng tumataas hanggang sa malampasan natin ito. Hanggang sa maabot natin ang tinatawag na Jacob Strobel. Yung malaking pagsubok. Ano yung malaking pagsubok? Life and death. Yung pag-uusig. Yan, pwede mo pagkain, pero dapat maging malakas tayo sa Panginoon habang sinusubok. Next. Ayan. How can we overcome the temptation? Paano natin ito malalampasan? Ma-overcome? Alam niyo mga kapatid, lagi tayong titingin sa mga sumulat ng Bible. Paano sila nag-overcome? Kasi sina Job, sina Moses, sina Abraham, nakaranas din ng pagsubok. Maging si David. Ano si David? Worst yung pagsubok ni David. Makikita natin yung kaharian niya, si Absalom, nag-rebelde, against sa kanya, yung apo niya, yung kanyang ni-rape, ni Amon, magkapatid sila eh. So maraming pagsubok hinarap si David. Kaya sinabi, bumagsak din si David eh. Pero hindi siya humiwalay sa Diyos. Kaya yung kanyang prayer, sabi niya, create me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Bigyan mo ako ng mabit kasi bumagsak siya kay Bethsheba eh. Anong temptation na bumagsak siya? Si Bethsheba. Si Bethsheba ay natanaw niya sa kanyang palas, nakita niya na naliligo at siya inatem. Tapos pinakuha niya sa kanyang kawan
yung asawa ni Uriah na aking kapten, kunin mo ang asawa niya, dalit sa akin. Pagkatapos, ginawa niyang asawa. Pagkatapos, ang masama pa noon, dahil nagustuhan niya si Bathsheba, sabi niya, ilagay mo sa front ng gera si Uriah na kanyang asawa para mamatay. Plano? Anong purpose nun? Dahil gusto niyang maging legal ang kanilang pagsasama. So yun ang kanyang panalangin. Kaya sa Kristiyano, bilang tayo ay mananampalataya sa Messiah, kailangan natin manatili sa faith kay Kristo, ating Panginoon. Kailangan natin maghawa na parang katulad sa isang sanga na nakakabit sa isang puno. Sinasabi sa John chapter 15:7, kayo'y manatili sa akin at ang salita ko'y manatili sa inyo. Sapagkat kung kayo'y manatili sa akin, hingin ninyo ang anuman ay gagawin sa inyo. Ngunit, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong, wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa. So paano overcome? Manatili sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Manatili anuman ang dumating. Sapagkat itong mundo, I will tell you the truth, hindi ito yung ating destinasyon. Ang destinasyon natin ay heaven. Heaven. 100% heaven. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, again, and receive you unto myself, that where I am, there may be also. Yun ang ating final destination. Ito ay punong-puno ng trials and temptation. Pagkatapos na tayo naging matibay hanggang sa pagdating niya, ang magtiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas at dadalhin sa natin. Thank you po, Brother Nan, sa iyong mensahe.